Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, sa mga suporta nyo, sa love, comments, at saka sa mga nag-hypes ng video ko. Maraming salamat. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, Capricorn, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Hoping alam nyo yung general reading. This is not your personal reading. Okay. Energy reading. Tingnan natin ang mga dapat mo malaman. Siyempre, kuha tayo ng angel numbers mo for this week. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers. Ay, ano ba yan ate? Napakarami naman ito. Imposible naman na ito ibigay sa'yo lahat, diba? Ikaw na. Sabay ka nun. Si ate, ano talaga no? Oh, diba? You have a willpower. Iba ka talaga. Iba ka rin. Iba ka rin. Tingnan natin. Okay. Ganda yun. Meron kang 35, 9, 29, 32, and we have 20. Gemini, Virgo, Libra, Leo. Leo. Okay. Capricorn. Capricorn. Okay. Okay. May mga kasiyahan o may mga bagay na naiisip ka o may mga bagay o sitwasyon na magkakaroon ng mga kasiyahan or feeling happy, no? Or may mga kasiyahan situation in life. May mga papuri, pasasalamat or papuri. Ako nakita. May mga, iba sa inyo, may mga na, merong either may mga na-inspired or may mga inspiration or may mga ini-imagine ka maybe ano sa iba sa inyo. Either nakakapagpasaya sa'yo or mga bagay na iniisip mo na or may mga taong nakakausap ka, pwedeng nandun sa point na yun, no? Ang nakita ko rin dito is nandun yung point of desire, no? Pwedeng may mga bagay o sitwasyon na dinidesire mo or mga paninindigan ka na or may mga actionan ka na this time. Pero iba sa inyo, may mga sitwasyon na unfinished business or may mga sitwasyon na mahata ka pa ng nakaraan. Pwedeng nandun sa point na yun na siguro sana ma-receive mo na, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Pwedeng nandun sa point na yun. Or magkakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Meron ditong katapusan. Ibig sabihin, may sitwasyon na kung magkakaroon man ng delay or may mga delay situation o nagkaroon ng pagpapaliban is ma-receive mo rin iyon. Kumbaga, may shifting happen. It comes sa'yo, no, Capricorn. So, nakita ko dito. Ibig sabihin, ma-achieve mo yung ninanais mo. Ang nakikita ko dito, magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel, or quarrent man yan sa isang babae. Pwede isa siya sa makapagpapabigay sa'yo ng inspiration or isa siya sa makapagbigay sa'yo ng kasiyahan, kung ano man yan. And also, may marireceive ka raw. Blessing. Yan. Meron ako nakita na makaka-receive ka ng gift or may tao na ipapadala sa iyo si universe para ibigay yung blessing na yon or yung gift na yon or may pagmamahal at pagtulong or ikaw ito sa kanya. Pwedeng na doon, baka may mga pagtulong situation or may tutulungan ka, meron nga doon sa point na yun, may pagbibigyan ka, pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is, yun, imagine at inspired no? Nandun yung point na yun And ang nakikita ko rin, there's yung tulad sabi ko, shifting, either may mga magbabalik ng tibay ng loob or magkakaroon ng stability in some aspect of your life or handito yung magkakaroon ng mga related to a work o may mga i-workout kayo or mga either stability when it comes to a pure profession or magkakaroon ng mga settling down situation. Pwedeng sa trabaho mo, sa negosyo mo, or pwedeng sa mga bagay na you want to be stable, no? Ako nakikita sa inyo. And nandito rin yung point na alam mo may luck ka. As in, there's a luck, growth, achievement. Iba dito kasi extension ito, no? Sa iba. Ganyan. Siguro, halimbawa, maraming ibig sabihin na extension
Siguro may mga i-extend ka or ma-extend ka or halimbawa may hinihintay ka na ano, may extend yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero ma-achieve mo siya. Or may mga extension situation. Sa iba naman sa inyo, higit pa sa hiling mo darating. Yung halimbawa, humihiling ka lang kay universe ng 500 pero binigay sa'yo 1,000. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Yung, kasi may mga unexpected situation of luck ako na nakikita sa iba sa inyo. Also, positivity is coming. Ang nakikita ko rin dito. Sa iba dito is pagtulong or kung ikaw or sa kanya. Ang iba sa inyo, you are in a networking situation, ano? Or nasa networking ka, social media, may mga platform ka, pwedeng nato sa point na yon. TikTok Reels, Facebook, YouTube maybe sa iba sa inyo, or nahando yung point of meron ako nakikita na either nagtatrabaho ka sa isang sikat na na company o pinagtatrabahuhan o kaya may mga nakakasalamuha ka na matataas na tao, mga sikat na tao, kilalang tao, or maybe may pupuntahan ka na sikat na place or mga may mga makakasalamuha ka ng mga ganun tao or nahandod ka sa point kasi may outdoor din kasi ako nakikita baka may pupuntahan ka, 'di ba? Baka magta-travel ka o kaya may pupuntahan ka na mataong lugar o kaya nasa place ka talaga ng work na nakikipagsalamuha ka sa mataong lugar o maraming tao, pwedeng nandun sa point na yun. May group of person, hindi ko alam kung sino yung group of person, yung pwedeng magkakaroon ng mga group of person ka nako-connect sa iba sa inyo, pwedeng ganun, baka may mga kung pamilya mo man yan, katrabaho, parang may group ako nakikita sa inyo, sa iba sa inyo. Iba sa inyo na maring nasa public situation kayo or in a public place ng trabaho nyo, pwedeng nado sa point na yun. Yun ang nakita ko. Sa iba, sa inyo. May joy and happiness. Alam mo yung pambobola? Hindi ko alam kung ikaw yung mambobola or may o ikaw or may taong bobolahin ka. Pero may pambobola. Ako nakikita dito. Pwede rin na ano, hindi, pwedeng pambobola na, pwede siya kasing pambobola in a good way. Pwedeng na doon sa point na yun. Uy, kamusta ka na, ganyan, o kaya, basta may pambobola situation. Kung ano man yan, good or bad man yan. Pero dito, good naman siya. And meron kang limitless potential. Aba, limitless siya na, 0, 0, 0, 0. Baka nakakita ka ng, ay parang, di ba lumabas sa'yo dati? Ay, hindi ko alam kung sa'yo yun eh. O, diba? Hindi ko na natatandaan kasi ang dami nyo. And we have the 0, 0. Baka nakita ka ng mga repeating numbers o kaya naman is connected sa yung mga numbers na yan. 1818 willpower, 222, 2468. Also this an 8. Also this an 9. The 0. Yan. Tamo ha. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Diba? Tapos 8, 8, 8. The 7-7 drama alert, and may good fortune. Ayan o. Merong major change happen sa buhay mo May good fortune na darating sa'yo. Also, kung babasahin ko si card, sabi dito, there's an ending and there's a new beginning happen to your life. Magkakaroon ng isang pagbubuo or magkakaroon ng marang structure of situation na parang andun yung point of accomplishment na may a-actionan ka to accomplish the situation pero handun yung good fortune. Ibig sabihin, you will achieve the fortune. Marireceive mo yung outcome na maganda. Ibig sabihin, ano? Also, the 9 kasi, the 9, the beginning and the accomplishment and then fruition kasi yan fulfillment yan. Also, tamo dito, 8 to, diba? 7 plus 8. 8, 8, 8. Tamo, 8. 8, 8. Tas 8, 8. Ang maganda yung ano mo, card mo. Dito. And syempre, hindi naman maaalis yung mga ano. Siguro, when it comes to a drama alert, either ito is happiness of emotions, no? Pwede na doon sa point na yun. Pwede na doon ka sa point na may mga time na you want to be alone, o kaya naman is may mga bagay o sitwasyon ka na i-heal, ganyan, or meron din, magiging very independence ka kasi this time. Siguro lang, andun yung point na pag-iisip lang ng konti, pero kung titingnan ko kasi good fortune, siguro may aalalahanin ka lang. Pero
malalakpasan mo siya kasi hindi si good fortune, ano? Yon. Prosperity is coming, mahaba ang pasensya mo talaga. Achievement and success and prosperity ang sinasabi dito. And there's a luck. Also, there's a luck kasi. Yan. Congrats. Okay, we have the 0-0, the ending, and the beginning. Limitless potential. Mukhang, alam mo yung cycle ng buhay mo, tuloy-tuloy na ganyan, magtutuloy-tuloy siyang ganyan. Na good luck. Ganyan. Limitless to, as in limitless. Walang katapusan, mga ganyan. ang ano ni aangas ni ate, no? Maarte rin to si ate. Okay, reset, relaxation, maaari magkakaroon ng mga relaxation, holiday, recharge, resting time, mga ganyan, rejuvenate, o may mga vacation maybe, no? Yan, magkakaroon ng resetting this time. And no surrender, finish line. May finish line ka na, success and victory. Congratulations. Ako, claim na. It served as a timely reminder that anything can be accomplished. O, di ba sabi ko sa inyo, di ba kanina may accomplishment? Told you. If you can dream it, there is no reason you can make it in reality. Ibig sabihin, makakamit mo siya. Diba? If something is in the possession of another person, it is also available to you. O diba? Kung sa iba is lucky sila, ganyan. Huwag kang mag-alala. Kasi, eto, walang katapusan to sa'yo, no? Na ikaw rin to. So, try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. Let go of tension. Relax. Diba? Pag yan kasi ang sitwasyon kasi, halimbawa, kasi ganito yan, malakpasan mo man ang isang sitwasyon sa buhay mo na parang mapifeel mo, mapapanghinayangan mo na, ay, sana nakamit ko, sana ganito. Hindi. Ibig sabihin, hindi pa kasi yun the right time para sa'yo. Ibig sabihin, tumatiming yan si universe, yung guide mo, tinatiming ang kanya. Kasi, kumbaga, di ba sa iba nauna sila, tapos yung sa'yo, hindi mo pa nakakamit. Ibig sabihin, si universe at saka yung guide mo, niluluto nila ng maigi kasi gusto nila yung perfect talaga at totally better and best yung ibibigay nila sa'yo. Kaya, be calm na and relax kasi ito na yung potential. Limitless potential situation of luck coming sa'yo. Diba? Ang ganda naman ano mo. Ang ganda. Ito mo, you're destined for greatness. Aba, nakatadhana ka pala dun eh. Oh. Ayan na, yun na yun. Tingnan natin ang iyong energy. Alam mo, nag-uumpisa ka ng energy po ni Capricorn. Nalak sa'yo. Ano po ito, universe? Energy niya. Okay. Ang nakita ko sa yung energy, Capricorn, is andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na maiisip na gusto mo i-work it out, o kaya may mga i-develop ka, may mga pupukusan kang naiisip, ganyan, o kaya is meron kang mga bibigyan mo talaga ng hard work, ng effort, ganyan. Pwede rin na may papracticein ka, o kaya naman may mga maiisip ka na gusto mong baguhin, gusto mo recover, gusto mong ayusin, mga ganyan. And also, energy mo rin, ang nakikita ko sa iyo dito is, kung dati medyo, ano ba yan, anak? Kung dati medyo may mga hardship situation happen into your life, ang nakikita ko sa iyo dito is, you will finding peace. Kumbaga na handun yung point of recovery, handun yung point na mas magiging, parang yung hardship na pinagdaanan mo in the past, makakalagpas ka na doon. Yun nakikita ko dito. So, iba naman sa inyo, yung iniisip mo daw, mangyayari. Hala? Sabi, yun ang sabi dito. Meron kang naiisip o iniisip na mangyayari. Hindi ko alam kung ano doon sa point na yun, kung saan yun.
alam mo naman si Divine, di ba? Kasi potential, limitless potential naman talaga yung luck mo, di ba? Kumbaga, you have a willpower talaga. Yun. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw na, meron kang pagpupursigahan na isang sitwasyon sa buhay. Parang pipilitin mo yun na mangyari. Or pipilitin mo na maayos, o pipilitin mo, basta may mga bagay ka na pipilitin. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo. Almost thinking. Alam mo yun, dami kang iisipin. May mga bagay ka na iisipin. Alam ba, may meron kang mga bagay na unfinished business, iisipin mo yun ngayon. Yun. Parang papasok ka sa isip mo na na to recover yun. Parating kay Capricorn. Anak, andyan ka na naman, anak. Hindi na naman makakapag si mami. Parating po kay Kaota mo, nabangga yung ulo niya. Kasi malakaharang, baluga. Parating po kay Capricorn. Sabihin natin to. Parating kay Capricorn. Ano to, universe? Okay. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, meron ka daw ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Yon. Pwede rin ito related to a family or related sa mga fortunate outcome na hinihiling sa buhay, Yun nakita ko sa iba Sa iba naman sa inyo, parating sa iyo, traveling. Yan. Kumbaga, tulad na sabi ko, traveling or shifting, ha? Yan, may mga paglalayag, o kaya naman malayo o malapit, or yung shifting na magaganap sa iyo, ibig sabihin. There's a new beginning happen din kasi sa iyo, Meron din ako nakikita na papers o documents, hindi ko alam kung may mga papers and documents sa iba na kailangan ayusin, asikasuhin, ipasa, or you will receive it. Pwedeng nandun sa point na yon. And sa iba naman sa inyo is parating. Okay. Merong achievement. There's an achievement, malaki man o malito, at least may achievement ka. Also, handun din yung point of getting together. May mga family unity, pwedeng close relationship yan, reunion, or mga enjoyment, having fun, or happiness situation ako nakita. Pwede yung mga recognition, kung ano yung mga celebration parties or events na pwede maganap. May mga ganun ako nakikita sa iyo. Parating din sa iyo, merong problema or merong sitwasyon na magtatapos Yun, ang nakita ko And then, ang nakikita ko naman sa iba is babae? Meron daw babae? Ano yung babae? Baliktad to. Sa tingin ko, baliktad to. Hindi. Okay. Uunahin ko muna isa kasi pwedeng dalawang message to May babae. May babae, nakakausapin ka niya na kakausapin ka niya for a change. Hindi ko alam kung anong change yun no? May mga ganong sitwasyon. O kaya nag-iisip siya na kausapin ka pero nagdadalawang isip siya pero pwedeng nandun sa point or ikaw ito sa kanya. Sa isang parte naman na nakita ko, may isang tao na mas bata sa'yo na magbibigay sa'yo ng blessing. O siya yung makapagbibigay sa'yo ng blessing. Mas bata to sa'yo. Yun na nakikita ko. Within 3 days, 3 weeks man yan. Or in the 3rd week or 3 months man yan. Pwedeng ganon, no? Or in a May 3, pwedeng. 3 ba ngayon? Or 3rd week or mga ganon. Weeks, months man yan. Mas bata to sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is merong
Maaaring magkakaroon ka ng ng sa tingin ko hindi naman siya, siguro lang, disappointment. Ako nakikita sa iba. Magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Pwedeng kasama mo sa trabaho, or pwedeng siya yung related siya sa trabaho mo, pwedeng boss mo, pwedeng basta lalaki siya. Or ikaw sa kanya. Vice versa. May disappointment kasi ako nakikita dito. Yun. Or pwedeng ma-anxiety ka sa sitwasyon kasi hindi maganap-ganap o mangyari yung situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Or sa iba dito is may konting madidelay lang. Ganyan. May delay kasi ako nakikita. Pero yung delay na yun, hindi siya totally delay kasi mangyayari siya. Ibig sabihin, either ipagpapaliban mo to o i-delay mo to, or madidelay lang pero you will receive it. Yun ang sinasabi dito. Yung iba dito, tatak ng bagong pato. As in. Yun na nakita kong parating sa'yo. Yung iba dito parang may mga decision making ka na hindi ka makapag-desisyon. Yun na nakita ko sa iba ha, para nagkakaroon ng mga difficult, parang may mga iniisip kayo na nagiging very difficult sa'yo. Ganun. You need to use your mind and intellect. Ha, kung may mga bagay ka na gusto mo i-pursue, gusto mong sabihin, mga ganyan. Dapat iwasan ni Capricorn. Iba dito maaring kayo, haharap kayo sa isang lawyer, interview, teacher, doctor, or may advice, pwedeng ganun, or ikaw yung mag-a-advise, or may tao na support sa iba, ganyan. May mga ganun situation. Pwede may mga kakaharapin kayong ganun. Dapat iwasan. Ganda ng card mo. As in, ang bilis na mga pangyayari. Alam mo, magugulat ka sa changes happen ng buhay mo kasi ang bilis na mga kaganapan. Alam mo yun, ang bilis na mga pangyayari, ang bilis na kaganapan na hindi mo i-expect talaga. As in, okay, dapat mong iwasan. Actually, may victory and success ka nga dito eh. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, mga conflict. Yan dito si Universe. Ma-excitement. Okay. Alam mo naman ako kung ano nakikita ko, sinasabi ko Okay, dito na nga tayo sa dapat iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung taong matataas ang pride. Or ikaw. Pwede. I-level. I-level. So, may ganun eh. Okay, may makasawsaw ka dun sa mga bagay na yun. Iwasan mo, syempre, ma-out of control ka, ma-stagnant ka. Kung pwede naman gawin ngayon, gawin mo na. O kaya naman is, yung mga sitwasyon na you need to speak out din minsan, sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo yung gusto mong mangyari, opinion mo, ganyan, no? And syempre, kung may mga bagay ka na naiisip, gawin, aksyonan, i-move, gawin mo. Yan, iwasan mo na ma-stagnant ka doon. Ma-out of control, iwasan mo. And syempre, yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yun Yan, mag-focus ka lang. Basta, mag-continue ka lang to reach your goal. Ang sinasabi ito, iwasan mo yung mga tao na not willing to support you. Okay lang yun, di ba? Kaya mo naman eh. Actually, kaya mo. Kayang-kaya mo. Yung mga tao na mangloloko, manglinglang, mandaraya, sinungaling, umiwas ka doon. Kung ikaw ito, siguro, alam mo naman, di ba? What goes around comes around, di ba? Yun. And then, syempre, iwasan mo yung mga tao na kung ano yung mga sinasabi sa'yo, o kaya makakarinig ka sa kanila. Tsaka alam ko naman hindi ka naman good din sa chismis. Siyempre yung iba rin kasi sa inyo, lang yung mahilig lang makinig, ganyan.
okay lang naman yun. Pero kapag yung medyo trouble or struggle na, huwag ka lang din makisausaw, no? Ganyan. Ang nakita ko dito. Iwasan mo yung mga ganong sitwasyon na pwede ka mag-struggle. Tingnan natin ang iyong love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Capricorn in love. Ahas, oh. Ay, teka lang. Nakalimutan ko. Sa single, tingnan natin itong ahas na to. Okay. Tabi natin yan. Kung single ka, yes, maaring may nakakausap ka or pwedeng iba naman sa inyo. Either ito is matanda sa inyo or mas matanda ka sa kanya or andun yung iba is pwedeng makilala mo to in a long distance o kaya naman is may iba sa inyo makilala nyo ito sa isang events. Yun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo sa kahiwalay, oo, nagkaroon na ng pag-iwalay. Kasi bakit nagkaroon ng third-party relationship? Naging cold yung isa sa inyo, maaring may nalaman ka rin katotohanan sa kanya, sobrang stress, burden, struggle, itong connection na ito. Pero alam mo ba na still spying siya sa'yo? Or andun yung point na curious siya siguro kung ano yung ginagawa mo, tinitingnan niya kung may social media ka, o kaya may kakilala ka, o kakilala nyo, na nagkakaroon siya ng pagtatanungan, mga ganong sitwasyon. Pero dito sa nakita ko dito, kasi naisip ka pa rin naman niya, ang nakikita ko dito, nagkakaroon siya na pagkokontrol eh. Hindi ko alam in what way yung pagkokontrol, either control of connection sa'yo, pero ang nakita ko sa kanya, iba kasi dito curious siya if masaya ka or okay ka na, o iba dito is gusto niya na getting together sa'yo. Pero iba dito, kung kayo yung nagkahiwalay dyan, meron tong pinagdadaanan. Parang merong hardship situation sa buhay niya na pinagdadaanan, either related to sa pera or sa trabaho niya, may pinagdadaanan siya. Or pwedeng sa connection niya, ganyan. And then, ang nakita ko naman sa may mga third-party relationship, parang ganun din, yung mga nagkahiwalay. Kasi diba, nagkaroon ng panglulokot, pangliling lang. Pero sabi naman dito, alam mo naman daw din yung katotohanan. Kumbaga, nahando na lang yung point siguro na hindi ka lang siguro makapag-decide, no? Kumbaga, handon ka para pa rin sa point of evaluating the situation. Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa ito. Pero ang nakita ko dito, may nagpapayo daw sa'yo. No, may taong nagpapayo sa'yo. Pero nasa sa'yo to. Alam ko na nakakapagod na kasi nga, syempre, because of the third party, yun, minsan, nararamdaman mo rin yung sadness, nagkakaroon ka lang din ng pagkocontrol sa emotion, pero nakikita ko na napapagod ka na. Pero it's up to you. Basta mag-focus ka lang din sa sarili mo, no? Kung hindi mo naman siya kayang i-let go, focus ka na lang sa sarili mo. Kumbaga, alagaan mo yung sarili mo. Ganun na lang. Magpa-beauty ka, magpa-pogi ka, mag-relax ka, mag-vacation ka, malayo man o malapit yan. Basta gawin mo yung ikakaunlad mo na doon sa point na yun. No? And then, kung kayo naman is walang third-party relationship, ang nakikita ko sa'yo dito is marami kayong mapag-uusapan. No? Ako nakikita dito. Andun din yung point na kasi kung titingnan ko to si Carda, yung ikaw to or siya, kasi siya gusto niya ibigay sa iyo yung lahat. Pero, ang nakikita ko dito, hindi niya pa magawa iyon. Either isa hanggang 2 or 3 man yan, ang kaya niya pang ibigay sa iyo. Pero kung titingnan ko sa kanya, gusto niya ibigay sa iyo yung lahat. Kumbaga nahandun siya sa thinking na gusto ko ibigay sa iyo lahat, pero hindi ko kayang sabay-sabay or hindi ko kaya yung iba, parang nado sa point. Yung best ko ibibigay ko, parang nado sa point ngayon. Sa iba naman sa inyo, is ang nakikita ko dito sa walang third party, handun yung situation of you feeling peace pagdating to sa situation na to kasi alam mo sa sarili mo na very responsible yung isa sa inyo, ikaw or siya. Handun yung responsibility or responsible
Just andun yung happiness, love, prosperity, stability when it comes in this connection. Iba nga dito, baka kinasal na rin. Andun yung point na, alam mo yung ano, yung isa sa inyo, ang taba ng utak. Alam mo yun, yung devaluing you or both of you, tapos andun yung point na nagkakaintindihan, kumbaga isa rin dito, siguro palagi siya nagbibigay ng advice pagdating sa iyo or ikaw ito sa kanya, andun yung point na yun. Yun nga lang, syempre, pwedeng LDR lang din kasi kayo sa iba, kaya minsan din siguro, medyo mahaba yung connection na hindi nag-uusap, o kaya naman pag nag-usap talaga todo, di ba? Andun yung point na yun. Pero ang isa sa inyo parang merong pinagdadaanan, hindi ko alam yung what way, pero meron siyang pinagdadaanan, either lungkot ito or sa trabaho or merong hardship na tatahakin o tinatahak. Yun ang nakikita ko sa iba ha, sa mga connection, sa magka-connection. Yun. Tingnan natin ano mo. Pero at least, andun yung being truthful, no, pagdating sa connection. Kumbaga, totoo sa bawat isa. Sa mga walang third party. Money, may Capricorn. Aba, san ka? Gandara. Okay, pagdating sa money mo. Anak, hindi pwede yan. Devil, oh. Parang ano, no? Parang may pinagkagastusan ka or may pagkagastusan ka. Yan, nakukulit eh. Okay, pagdating sa yung pera, yes, there's a development or nahandun yung point of abundance is coming, ano, may marireceive ka raw. Baka iba siya may magbabayad na ng utang or may tao magbibigay sa'yo ng blessing, ganyan. No? Trabaho and ano to ha, pera. Iba si Joe, merong mga bago opportunity or either trabaho o kaya pagkakakitaan, may mga new idea. Sa iba dito is abundance and renewal and a blessing and development. Ako nakikita sa iyo. Pagdating sa pera, aware ka pagdating sa pera mo. No? Or mas magiging aware ka this time pagdating sa pera mo. Sa nakita ko dito. And then, 3 days, 3 weeks, 3 months, abundance is coming. Sa iba naman is magkakaroon ka daw ng change of decision when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Hindi ko alam in what way. Siguro i-change mo na siya, mas mag-iipon ka na ng pera o may pinag-iipon ka ng pera, pwede na doon sa point na yon, or may tao na bibigyan mo ng tulong or hihingi sa'yo ng tulong. Sana wag naman mangutang, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, pagdating sa pera, siyempre, hindi naman kasi mawawala yung paggastos talaga. May paggastos talaga ako nakikita dito. Kasi may rejection eh. May paggastos, may pagkakagastosan ka raw. Pero alam ko naman na control mo siya dito. Kasi ayan o, si Devil. Mag-ingat ka na lang. Huwag ka na lang magpautang ha. Tapos pagka pera ang pag-uusapan, medyo maging aware ka na lang ha. Dito. Yun nakikita ko dito. Kaya mo yan, matalino ka naman. Basta, maging ano ka lang, kasi andito si Devil. Arigato namaste, God bless.